Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Akmang babalik na sana ako sa kwarto nang biglang kumalabog ang pinto roon at inilabas si Mateo na tarantang-taranta ang pagmumukha niya. Napaatras ako sa gulat at nalagay ko sa tapat ng aking dibdib ang aking palad. Namimilog ang mata ko na tinitingnan si Mateo na agad na ibaling ang tingin sa akin. Mateo? Nailagay ko sa aking likuran ang cellphone ko. Kunot-no ko siyang tiningnan. Ayos ka lang ba? Napaatras ako nang dali-dali siyang lumapit sa akin at niyakap ako. Napasingap ako sa kanyang ginawa. Mateo? Nagugulat ko na sambit sa kanyang pangalan. Okay ka lang ba? I thought you left, baby. Sabi niya at niyakap ako ng mahigpit. Nang kumawala siya sa yakap ay sinapo niya ang mukha ko at pinagtagpo niya ang aming noo. He kissed my cheek. I thought you left, baby. Sabi niya muli sa akin. Natatakot ako. Natatawa ko naman na tinulak siya. Sumimangot siya na napalayo sa akin. What's funny? Ikaw. Kung nakita mo lang ang sarili mukha mo kanina ay nakakatawa naman talaga. Baby? Ngumuso ako at saka yumakap sa gilid niya. Nagulat siya sa ginawa ko. Pero nginitan ko lamang siya. Tumawag lang ako sa kaibigan ko. Why? Nag-ask lang ako ng advice sa kanya, okay? Umirap ako sa kanya. Kung hihiwalayin ba kita o hindi na. Napasinghap siya at mabilis na nagdilim ang tingin. Natawa ako sa kanyang reaksyon. And then, what's your decision? I told you, she's nothing to me. She's a family friend. I mean, her parents are my parents' family friend. Tumango ako sa kanya. And then, you will break up with me? You know, I won't let that happen, baby. Umiling ako sa kanya. Hindi naman. I'm sorry, alright? I am an overthinker person. Hindi ako sanay sa seryosong relasyon. Hindi naman ako kasing yaman mo, Mateo. Napayuko ako. Malay ko ba na baka trip mo lang ngayon ang mga babaeng may anak na? No! Humarap siya at hinawakan muli ang mukha ko. Seryosong seryoso na ang kanyang mata. I am in love with you, Trisha. And I am fall deeper. Dapat paninindigan mo ako. Dapat paninindigan mo itong nararamdaman ko. Napalunok ako kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Huminga ako ng malalim, sabay yakap na lamang sa kanya. I am sorry for being an immature girlfriend. I am sorry too, baby. Sabi niya at tinilikan ako sa noo. Kinaumagahan ay nagulat na lamang ako na narito na si Elizabeth. Gulat na gulat ang aking mga mata dahil halakhak nilang dalawa ang naririnig ko. Elizabeth? Tumigil sa pagtawa ang anak ko at binalingan ako. Mas lalo lumaki ang ngisi niya sabay kaway sa akin. Mommy! Napangiti ako nang bumaba si Elizabeth sa sopa at saka tumakbo papalapit sa akin para yakapin ako. Yumuko ako upang mayakap siya pabalik at hinalikan ko ang kanyang pisngi. Nakita ko rin ang pagtayo ni Mateo mula sa sopa at napamulsa. Tumayo ako ng maayos at saka hinarap siya. Kinuha ko siya sa inyo. Nagpaalam ako kay Nanay Flora. She was looking for you and I told her that you were sleeping. Sabi niya sa akin. Mommy, ang laki po ng house. Manghang pagkikwento ng anak ko sa akin. Naibaba ko ang tingin ko sa kanya. Dito na po ba tayo titira, Mommy? Napasingap ako at naibaling ang tingin kay Mateo. At bigla akong nahiya para sa anak ko.
Huminga ako ng malalim, sabay tingin muli sa anak ko. Hindi anak, I said and smiled awkwardly. Ngumuso siya. Bakit naman po hindi, mommy? Daddy Mateo said that we can live here. Natameme ako saglit dahil sa aking narinig. Narinig ko rin ang pagtikim ni Mateo at nagpaalam pa na magluluto siya para sa aming agahan. Pulang-pula na ang mukha ko. 1 month pa lang ang relasyon namin. Sobrang aga pa para maglibin kami at ano na lamang ang sasabihin ng mga tao. Anak, nag-squat ako sa kanyang harapan. Hindi pa kasi anak pwede. Kasi bago ko pa lang siya naging boyfriend. Ngumuso ako. Pwede naman bibisita ang Daddy Mateo mo sa house ni Nanay Flora para makita ka. Ngumuso siya at suli tumango. Okay po, mami. Nakahinga ko ng maluwag. Wow! Ano po name niyan? Excited na tanong ng anak ko na nakaupo na sa upuan sa dining area. It's new to me. Humalakak si Mateo sabay hubad sa kanyang black apron. Bacon. It's called bacon. Wow! Pumalakpak ang anak ko. Can I have one po? Mukha po siyang masarap. Natawa na rin ako at umusog sa tabi niya. Masarap naman talaga yan, anak. Bumaling ang anak ko sa akin. Nakatim ka na po, mami? Saglit akong sumilyap kay Mateo bago sa anak ko. Ngumiti ako sa kanya saka tinulak ang medyo mainit na baso ng gatas. Oo anak, matagal na yun. Tumango ang anak ko. Si Mateo naman ay binigay ang gusto ng anak ko saka naghila na rin ng upuan sa tabi ko. Kumunot ang noo ko na bumaling sa kanya. Napapikit ako at mahinang tinampal ang kanyang kamay nang pinisil niya ang aking pisngi bago siya nagsandok ng kanin at mga ulam. Inarapan ko na lamang siya sabay iwas ng tingin. You really don't want to be my secretary? Ilang beses na akong umiling. Hindi nga, Mateo. At saka, wala akong experience sa ganyan. Tumawa ako sabay haplos sa mukha ng anak ko. Wala ka bang work ngayon? Hindi mo naman kailangan na bantayan ng anak ko. Pwede ko naman siyang isama habang naghahanap ako ng trabaho. Umiling siya sa akin. I hate this. Pwede ka naman magtrabaho na lang sa akin. Wala kang ibang gagawin kundi ang Mateo. Pinandilatan ko siya ng mata. Huwag ka nang magsalita, okay? Baka kung ano naman ang lalabas sa bibig niya at hindi ko yun kakayanin. Ang gagawin ko lang daw sa opisina niya ay maghalikan kami. Diyos ko, he chuckled. Alright. Inirapan ko siya sabay baling sa anak ko. Okay lang ba nakasama mo si Daddy Mateo? Agad-agad na tumango ang anak ko. Yes po, mami. I will stay here with Daddy Mateo. Sabi niya po ay papasal niya po ako. Bigla akong nag-alala. Okay lang ba talaga, Mateo? He smiled at me. Yup. Okay. Lumapit ako sa anak ko at saka hinalikan sa pisngi. Bye anak. Magbabait ka ha. Umatras na ako. Natigil ako at natawa nang nakita ko nang umuso si Mateo. Bakit? Natatawa kong tanong. Sumimangot siya. What about me? My kiss? Bigla akong namula sa kanyang sinabi. Nakakahiya kasi dahil nasa gilid niya lang ang anak ko. Inosenteng pinagmamasdan kaming dalawa. Mateo, umiling ako. Saka na lang. Lumawak ang ngisi niya sabay tango. I will be expecting about that. I don't want one kiss only. I want many. Mas lalong namula ang mukha ko. Hindi ko na siya tiningnan at kumaway na sa anak ko. Bye po, mami, sabi ng anak ko. Bye, baby, sabi naman ni Mateo. Kumalabog ang puso ko at dali-dali na lumabas sa kanyang unit. Maganda ang trabaho na sekretarya.
Kahit na wala akong experience, ay madali ko lang naman siguro itong matututuhan basta lang pursigido ako. Ang akin lang, ayoko lang pagsamantalahan ang kabigati ng boyfriend ko. I rather strive on my own than depending on him. May hiring kami na waitress, pero sa bar. Sagot agad sa akin ng babae na tinatanong ko sa isang building. Mukhang bagay ka naman doon. Kumulo ang dugo ko dahil sa aking narinig. What do you mean? Ilang saglit siyang natigilan at napakorap-kurap bago niya napagtanto ang kanyang sinabi. Agad niya akong binalingan at nagsorry sa akin. Hindi ko na lamang siya sinagot at umalis na lamang. Meron. Bigla akong nabuhayan. Talaga? Tumango siya sa akin. Narito ko ngayon sa isang building. Fast food chain siya at may bakante silang trabaho. Oo. Binigyan niya ako ng papel. Ayan. Tingnan mo ang requirements at kapag okay sa iyo ay balik ka rito. Marami mag-a-apply panigurado. Agad akong tumango sa babae at ngumiti sa kanya. Maraming salamat po. Ang ngiti sa labi ko ay biglang napawi nang nakasalubong ko ang isang babae na pamilyar sa akin. Noong una ay nakukunot ang kanyang noo na nakatingin sa akin. Pero nang maaninag ang itsura ko ay narinig ko ang kanyang mahinang pagsinghap at tumigil siya sa paglalakad. She raised her brow before she looked at me. Umirap siya kalaunan at bahagyang natawa. Hindi ko akalain na pumatol si Mateo sa isang katulad mo. Hindi ako nagsalita pero halos mapunit ko ang papel na aking dala. And you're here because you want to apply as a waitress? Sarkastiko niyang tanong at medyo nandiri pa siya. Ew, hindi ko akalain na isang galing sa putik ang ginawang laruan ni Mateo for a month. Ano ba ang meron sa waitress at ang baba ng tingin mo? Humalokip-kip ako. Wala lang. Hindi ka nababagi kay Mateo. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Malamig kong sabi sa kanya. Akmang lalagpasan ko na sana siya nang maras niyang hinila ang kamay ko kaya napading ako sa sakit at napabalik sa pwesto ko kanina. She gritted her teeth while looking at me. Hindi ko gusto ang tila mo. Aniya sa akin. At hindi ko rin hinihingi ang opinyon mo. Namilog ang mata niya. How dare you? Excuse me, Ma'am Jelay. Tumawag ang ma'am mo. Nabitawan ako ni Jelay dahil sa isang babae na biglang sumulpot. Nakatingin pa rin siya sa akin. Hindi pa tayo tapos. Mateo is mine. At ikaw, sampit ka lang. Iiyak ka sa huli. I can't believe that Mateo is really serious about you. I will make sure that you will cry at the end of the day. Sabi niya sabay talikod sa akin. Kumirot ang puso ko sa hindi malamang dahilan. Pero tinatagan ko pa rin ang aking sarili. Hindi na lamang siguro ako magtatrabaho dahil ayoko makita ang babaeng iyon. Ayoko magiging gulo ang relasyon namin ni Mateo nang dahil lang sa kanya. I told you, work with me. Sabi ni Mateo sa akin habang niyayakap ako sa likod. Nakauwi na ako sa kondo niya at nadatnan ko na natutulog ang anak ko kaya hindi pa kami makakauwi. Narito ako sa may kusina at naghihiwa ng mga sangkap dahil magluluto ako. Kinuwento ko kay Mateo na wala pa ako nakikitang trabaho. Hindi ko na lamang ikunento ang tungkol sa interaksyon namin ni Jelay dahil ayokong humaba at maging gulo na naman ang aming pagsasamahan. Sa loob ng isang buwan, unti-unti ko nang nakilala si Mateo. Madali siyang magselos at mahilig siyang manghalik. Natataranta siya kapag wala ako. Sobrang clingy niya. Mabuti siyang tao sa anak ko at sa akin. At ang panghuli ay may effort siya na lalaki. Hindi pa buo ang pagtitiwala ko sa kanya sa dahilang playboy siya. Naiisip ko rin minsan na baka pinaglalaroan niya lang ako. Hindi kasi pwede. Medyo nakiliti ako nang naramdaman ko na inamoy niya ang leg ko. Ramdam na ramdam ko rin ang paghaplos niya mula sa bewang ko hanggang sa dumating sa may tiyan ko. Bakit naman hindi?
We can finally have time for each other dahil nasa isang building lang tayo. You can also bring Elizabeth. Bagya ko siyang binalingan at inabot ko ang kanyang pisngi. Hinaplos ko ito bago ko nag-iwas ng tingin. Nanatili ang kanyang kamay sa aking bewang. Mateo, hindi kasi talaga pwede. I want to find a job on my own. You will not accept the help of your boyfriend? Ngumuso ako. Alam ko naman na makakahanap ako, Mateo, at hindi rin naman ako nagmamadali. Good to hear, baby. Bulong niya sa akin. I want to spend more time with you and Elizabeth. Napasinghap ako at natigilan sa paghihiwa nang bigla na lamang hinawakan ang baba ko at iniharap sa kanya. Bago pa man ako makapagsalita ay sinilil niya ako ng isang matamis na halik. Napapikit ako dahil sa kanyang ginawa. Daddy Mateo, you will visit, right? Paulit-ulit na tanong ni Elizabeth habang nasa kotse na kami. Nagmamaneho na kasi si Mateo ng kanyang kotse nang may hatid kami. Natatawang tumango si Mateo sabay baling sa akin. Yup, I will file a month of leave for us to spend more time, Elizabeth. Umawang ang labi ko. Ngumisi si Mateo sa akin at ibinalik niyang tingin sa daan. And soon, gusto ko kayong ipakilala sa parents ko. Bigla akong namutla dahil sa aking narinig. Bumilis ang tibok ng puso ko at dali-dali nilingon si Mateo na nasa dan pa rin ang tingin. Seryoso siya sa kanyang sinabi. Seryoso na ba talaga ito? I don't think I can face his parents. Natauhan lang ako nang biglang nagbip ang phone ko. Sinulyapan ako ni Mateo saglit bago ibinalik ang tingin sa daan. Bumuntong hininga ako at saka sinilip ko kung sino ang nag-text. Kumunot ang noo ko nang nakita ko mula dito ang unregistered number na ito. Hi, this is Jelay. I got your number somewhere. I need to talk to you about something. Can you come? Don't worry, hindi ako mananabunot. I'm sorry about kanina. Umawang ang labi ko. This is about Mateo and his family. And you want to have a job, right? I can give you one. Hindi ko alam kung bakit makikipagkita ang babaeng ito. Hindi maganda ang pagkikita namin kanina at iniinsulto niya pa ako. Ngayon gusto niya akong makausap at may susul pa na trabaho. Ano naman kaya ang pag-uusapan namin? Hindi ko siya kinita. Hindi ako masyadong tanga para kitain ng isang katulad niya. Ano ba ang inaasahan niya sa akin? That I would give in because I am desperate to have a job? At bakit naman namin pag-uusapan si Mateo at ang kanyang pamilya? Sisiraan niya ba ito sa akin? Just so I could break up with Mateo? Napailing na lamang ako. Mommy, Daddy Mateo told me that he is offering you a job. Sabi ng anak ko sa akin. Hinila niya ang laylayan ng damit ko para makuha ang atensyon ko. Naibaba ko ang tingin ko sa kanya. Anak, alam ko, pero ayoko. Ngumuso ang anak ko. Why po, Mami? Mas maganda iyon para makasama kita araw-araw. Medyo nalungkot ako para sa anak ko. Masyado lang siguro ako nag-iinarte. Pero kasi, huminga ako ng malalim at hinawakan ko ang magkabilang balikat ng anak ko. Anak, hindi kasi magandang tingnan na ganun. Inosente akong tiningala ng anak ko. Bakit po, Mami? Napapikit muli ako. Hindi kasi talaga pwede. Mommy, Daddy told me to convince you po. She said na nagpagulat sa akin. Mami, sige na po, please. Gusto rin kita makasama. Napapikit ako. Gusto ko kulitin si Mateo dahil sa pinagsasabi niya sa anak ko. He tricked her. Alam niya na ang anak ko ang kahinaan ko at ginamit niya ito. Pagbigyan mo na ang anak mo, Trisha, sabi ni Nanay Flora at napalingon ako sa kanya. Mas mabuti nga na ganun para may oras ka rin para sa anak mo. Maganda naman yata ang intensyon ng binatang iyon. Hindi kasi talaga magandang tingnan, Nanay Flora. Pagtutol ko sa kanya. Nanliit ang kanyang mata. Bakit naman, Trisha? Natatakot ka ba
sa mga sasabihin ng iba? Mas uunahin mo bang isipin ang sasabihin ng iba kaysa sa anak mo? Kumirot ang puso ko at biglang nagilty. Tama si Nanay Flora. Bakit ba ang pangit ng mga desisyon ko? Ewan ko ba? Natigil lang ako sa pagmumuni-muni nang biglang tumunog ang phone ko. Otomatiko akong napangiti nang nakita ko ang pangalan ni Mateo. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan at saka sinenyasan ng anak ko na tumahimik muna. Dad? Mahina niyang tanong sa akin. Tumango ako sabay sagot sa tawag. Mateo, bungad ko sa kanya. Pero napawi ang ngiti ko nang ibang boses sumagot dito. Mateo is not here, Tricia Madrigal. Napasingap ako. Bakit nasa yung phone ng boyfriend ko? Nagtagis ang bagang ko. Nakita ko ang pagkunot ng noon ng anak ko. Umalis ako sa sala at nagtungo sa kwarto. Nagpupuyos ako sa iba't ibang nararamdaman. Humalakak si Jelay sa kabilang linya. Well, Mateo is currently on meeting and he forgot to bring his phone. I am at his office right now. Seryoso nga talaga siya sa'yo? He has your future in stable and your daughter as well. You have a daughter? Hindi ko alam kung anong relasyon yung dalawa ni Mateo, pero huwag mo kaming pakialaman dalawa. Hindi ko mapigilang sabihin iyon at mas lalo siyang natawa. Mas lalong ayaw ko sa'yo para kay Mateo nang malaman ko na may anak ka pala sa ibang lalaki. Seryoso ba ito? Hindi ko alam kung ano maging reaksyon ng magulang ni Mateo kapag nalaman nila na pumatol ang kaisa-isang anak nila sa babaeng may anak na. Kumirot ang puso ko at biglang kinabahan. What is it to you? Wala kang pakialam. Ang kapal ng mukha mo. Mas makapal ang mukha mo. Pagsakpo ko sa kanya. Napatingin ako sa pinto dahil baka marinig ako ni Elizabeth. Hindi ka lang pala may anak. Astang kali ka rin. Natawa siya. I will tell tita about this. She won't like this for sure. Okay, bye. And I dropped the call. Naitapon ko sa kama ang phone ko sa inis. Hindi mo maiwasan ang ma-stress kay Mateo. Ano ba naman ito? Kay bago-bago pa lang relasyon namin ay may asungot na agad. Kaya nang tumawag ulit ay hindi ko na sinagot. Hindi ko alam kung si Jelly pa ba ito o si Mateo. Wala na akong pakialam. Magsama silang dalawa. Naglinis at naglaban na lamang ako buong araw. Hindi ko na lamang iniisip ang kanina dahil alam ko na mag-i-explain na naman si Mateo sa akin. Hindi ko rin kasi maintindihan kung ano ang pinuputak ng butsi ng babaeng iyon. Like, she's not even the girlfriend. Pero kung makaasta siya ay parang siya pa ang girlfriend ni Mateo. Wala pa nga kaming masyadong moment ni Mateo bukod sa pagdidate at family bonding namin ni Elizabeth. Bago pa lang ang relasyon namin at natatakot ako sa kahantungan. Kailangan ko na lamang siguro na magtimpi para sa amin ni Elizabeth. Kailangan ko ng paliwanag ni Mateo. Hindi dapat ako magdedesisyon dahil hindi lang naman ako ang masasaktan dito. Pati na rin ang anak ko na gusto lang naman na magkaroon ng buong pamilya. Nang maghapon ay nagdesisyon ako na magluto ng hapunan. Si Nanay Flora ay nasa palengke pa. Namimili ng mga sangkap para sa mga tinda niya sa kanyang karinderya. Bala ko sana siyang tulungan dahil maga akong natapos sa aking general cleaning, ngunit tumanggi siya. Malapit na rin napapasok si Elizabeth sa daycare. Kaya mukhang mababawasan ang ipon ko para sa birthday niya. Ini-imagine ko na lamang na ang babaeng iyon ang hinihiwa ko. Nakakaloka. Ang kapal-kapal na mukha ng babaeng iyon. Make sure lang na may magandang rason si Mateo dahil hindi laro para sa akin ang isang relasyon. At kung balak niya akong gaguhin, mas mabuting iwan niya lang kami. Hindi yung gaguhin pa ako patalikod. Mami! Natigil ako sa paghihiwa at binilingan ko ang anak ko. Ngumuso siya sa akin at saka may tinuro sa likod niya. Kumunot ang noo ko at sinundan ang kanyang tinuro. Umawang ang labi ko nang nakita ko si Mateo. May dala itong paper bag at saka bulaklak. Nakasuot pa rin ito ng business suit
kaya ang tingin ko ay galing pa siya sa trabaho. Mapupungay ang kanyang mata na nakatingin sa akin. Umirap ako at saka nagpatuloy na lamang sa ginagawa. "Daddy Mateo, I think mommy is mad po." Narinig kong sambit ng anak ko. "I think so," pagsang-ayon ni Mateo. Nang matapos ako maghiwa ay tumayo na ako at inilagay ko sa lababo ang kutsilyo at pinggan. Paulit-ulit ako napamuntong hininga habang nilalagay ko sa stove ang kawali. Naririnig ko pa ang bulong-bulungan ng dalawa kaya mas lalo akong napairap. Nang binalingin ko sila ay si Mateo na lamang nakita ko. "Nasaan si Elizabeth?" Mataray ko na pagkatanong. "She's in the sala," sagot niya habang nakatitig sa akin. Tumango ako at ibinalik ang tingin sa ginagawa. "Trisha?" Sambit niya sa pangalan ko. Napalunok ako. Bumilis ang tibok ng puso ko nang naramdaman ko ang kanyang presensya sa may likuran ko. Bago pa man ako makarap sa kanya ay naramdaman ko na ang paggapang ng kanyang kamay patungo sa bewang ko. Napakagat na lamang ako sa ibabang labi ko upang pigilan ang kiliti na ibinigay ng katawan sa akin. Nang tuloy niya akong niyakap mula sa likuran ay sinubukan ko nang kumuwala sa kanya. "Mateo, nagluluto ako, di ba?" Ibinaw niya ang kanyang mukha sa kanang leeg ko at naramdaman ko rin ang kanyang paghuso. "I am sorry, Trisha. I was at the meeting. I forgot to bring my phone." Naroon kasi si Mami sa office kaya nakapasok si Jelay. Bulong niya sa akin. Napailing na lamang ako at sabay yumuko. "Ano ba ang relasyon niyong dalawa?" "Wala. She was just a family friend, Trisha. At ikaw ang gusto ko." "Maybe she investigated about me." Mapait kong sabi. Ang dali-dali lang sabihin na pumatol ka sa isang katulad ko. "I'm sorry, okay? Bibili na lamang ako ng bagong phone at SIM. Hindi ko naiwan ang phone ko. Please baby, huwag tayong mag-away." Umirap ako at saka mahinang tinapakan ang kanyang paa. "Ouch!" Umirap ako. Sino ba nang aaway sa iyo? At saka, naiinis lang ako sa babaeng iyon. "Okay, I will tell her not to bother us anymore," sabi niya sa akin. Bumilis muli ang tibok ng puso ko, lalo na nang nasa harap ko mismo ito at dinadial ang numero ni Jelay at ni loudspeaker pa. Mateo looked at me seriously. He bit his lower lips while patiently waited for Jelay to answer the phone. Pati ako ay parang nagpipigil na rin ng aking hininga habang hinihintay ang pagsagot nito. Nang sinagot na ito ni Jelay ay tumahimik ako. "Mateo," malabing na bungad ni Jelay sa kabilang linya. "Are you not mad at me anymore?" Kumunot ang noo ko. Nagalit siya? Tiningnan ako ni Mateo bago niya sinagot si Jelay. "Don't bother me and my girlfriend anymore, Jelay. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin." "What? Bye." And just like that, Mateo dropped the phone. Tiningnan ako ni Mateo pagkatapos at hinihintay kung ano ang sasabihin ko. Tumango lang ako sa kanya at ibinalik na ang sarili sa aking pagluluto at hindi ko mapigilan ng mapangiti. Dito naghapunan si Mateo at dito na yata balak matulog. Hindi naman masama dahil bumili lang ako ng extra kutsyon para sa kanya. Mabuti na lamang at renovated itong bahay ni Nanay Flora kaya hindi na masyadong masikip. "Daddy, alam mo ba na malapit ang birthday ko?" Natigil ako sa pagtutupi ng damit dahil sa tanong ng anak ko. Ngumuso ako bago nagpatuloy. "Mateo is busy with his laptop. Nasa tabi ko lang siya at halos magsagi na ang mga siko namin." "I know." Ginulo niya ang buhok ng anak ko. "That's why I'm clearing my schedule so I could spend my time to both of you." And he looked at me and smiled. Ngumuso ako at hindi may tago ang ngiti sa labi. Gusto ko yung paraan ng pagtrato ni Mateo sa anak ko.
Hindi naman ipagkakaila na sa konting oras pa lang ay napasaya niya ang anak ko. How much more if magtatagal kami? I bit my lower lip. Yay! Thank you po, Daddy. I love you po. I love you too, Elizabeth. Kayong dalawa ng mami mo.